Maraming mga taong naniniwala na sa ikalawang pagbabalik ng Diyos sa mga huling araw ay magaganap ang tinatawag nilang rapture, kung saan ito raw ay ang pagdadala sa mga tao paakyat sa langit. Ano nga ba ang sinasabi ng Diyos ukol rito? Magbalik tanaw muna tayo sa panahong si Jesus ay nabubuhay pa kasama ng mga tao noon sa lupa, kung saan itinuro niya sa mga tao kung paano dapat manalangin. Mababasa ito sa Mateo chapter 6 verse 9 to 10. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Dito ay tinuruan ni Jesus ang kanyang mga disipulo noon na manalangin para sa kaharian ng Diyos na dumating sa lupa, sa halip na sa langit. Sinabi rin ni Jesus sa 1 chapter 3 verse 13, at walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa makatwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. Sa ingles pa, no one has ascended into heaven except he who descended from heaven, the Son of Man. Tayong mga tao ay nilalang ng Diyos dito sa lupa, hindi niya tayo nilalang sa langit. Ngayon, dumako naman tayo sa aklat ng pahayag o ang Book of Revelation. Alam nating lahat na ang aklat ng pahayag ay naglalaman ng mga propesiya ukol sa kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. Ipinahayag rin sa aklat na ito kung ano ang mangyayari sa pagtatapos ng gawaing paghuhukom o ang gawaing paghatol ng Diyos sa sangkatauhan, kung saan sinabi sa pahayag chapter 20 verse 14 to 15, na itinapon sa lawa ng apoy ang mga taong hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. At yaong mga taong tunay na mananampalataya ng Diyos ay nabuhay kasama ang Diyos. Mababasa natin ito sa pahayag chapter 21 verse 1 to 4. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila, at sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Mula sa mga pahayag na galing mismo kay Jesus at mula sa mga propesiya sa aklat ng pahayag, makikita nating sa pagtatapos ng gawaing paghatol, ang mga tunay na mananampalataya ng Diyos na siyang ganap na maililigtas ng Panginoon sa mga huling araw ay hindi aakyat sa langit, kundi mananahan sila kasama ng Diyos sa nilikhang bagong lupain ito dito sa lupa, kung saan ang kaharian ng Diyos ay itatatag. Maaring ang iba sa atin ay nalilito ngayon. Uy sis, diba sabi ni Paul sa 1 Thessalonica chapter 4 verse 14 na ang mga mananampalataya ng Diyos ay titipunin pataas sa langit upang salubungin ang Panginoon? Ibig sabihin, di ba, ang mga taong ito na tunay na mananampalataya ng Diyos ay mabubuhay na kasama ang Panginoon sa langit. Ayan, muli nating tingnan ang mga salita ng Diyos ukol rito. May sinabi bang ganito ang Panginoon? May mga pahayag bang ganito na nagmula sa banal na espiritu? Wala. Sa ating paniniwala sa Diyos, tayo ay sumusunod sa mga salita ng Diyos, hindi sa tao. Alam nating lahat na ang mga sulat sa Biblia ay naglalaman rin ng mga sariling pag-unawa at damdamin ng mga tao. May mga iilang mga pagpapahayag rin dito na nagmula lamang sa sarili nilang mga pananaw o perspektiba. Ngayon, minsan mo na rin bang naitanong sa iyong sarili ang, mabibilang kaya ako sa mga taong mararapture? O di kaya, isa kaya ako sa mga taong makakasama ang Diyos sa kanyang kaharian? Ano ang dapat kong gawin upang mapabilang ako sa mga taong ito? Ayan, kung nais nyo pang alamin ang higit pang katotohanan ukol rito, mangyaring mag-iwan ng mensahe o komento upang makipag-ugnayan sa amin.